Bago ang pananakop ng mga Kastila, ang kasalukuyang Los Baños ay kilala bilang Mainit, Tagalog para sa mainit, isang pamayanan at baryo ng bayan ng Bay, Laguna, na higit na kilala sa mga hot spring nito sa paanan ng Matmakiling. Ang mga katutubo ay umunlad sa lugar na ito sa pamamagitan ng lokal na kalakalan at pangingisda na kabilang sa rehiyonal na kaharian ng Bay. Pre-colonial na pangalan at apelyido walang fixed apelyido. Bago ang 1849 Claveria Decree, ang mga Pilipino sa pangkalahatan ay hindi gumagamit ng mga namamana na apelyido kabilang ang sa lugar ng Mainit. Naming structure, people were known by single indigenous names or Tagalogde. Kasanayan tungkulin sa komunidad o pisikal na katangian. Pag-ampon ng mga pangalan ng Kastila, kasunod ng atas noong 1849 na nangangailangan ng pagpapatibay ng mga pamantayang apelyido, maraming residente sa lugar ng Laguna ang nagpatibay ng mga apelyido ng Espanyol mula sa Katalogo Alfabetiko de Apelyidos, mga karaniwang lokal na apelyido. Habang ang ilang sinaunang katutubong pangalan ay pinanatili, maraming orihinal na mga pangalan ng Rizal sa lugar na may kaugnayan sa mga pamilyang kapitbahay ng Calamba, tulad ng mga kapitbahay na pamilya ng Calamba, na kalaunan ay may kaugnayan sa mga pamilyang Calamba, o iba pang mga pangalang naiimpluwensyahan ng Espanyol na pinili noong huling bahagi ng listahan ng ika-19 na siglo. Maagang kasaysayan ang pangalan na Mainit. Tinawag itong Mainit dahil sa mga nakapagpapagaling na hot spring, Spanish discovery. Franciscan friars led by Frater Pedro Bautista natuklasan ang mga bukal noong 1589 at sinimulang gawing isang ang tinatawag nilang visita, isang maliit na nayon na may kapilya. Pagtatatag. Noong 1595, isang rest house para sa mga may sakit na pasyente ang itinayo na ginawang Los Baños, the Baths. Sa panahon ng kolonyal na Espanyol, ang Los Baños, Laguna, ay naging isang makabuluhang lugar para sa mga autoridad ng Espanya dahil sa mga hot spring nito na ginagamit nila para sa paliligo at therapy. Habang ang bayan ay nagsilbing destinasyon ng spa para sa mga opisyal ng Espanyol, ang lokal na populasyon ay nahaharap sa mga tipikal na pang-aabuso ng kolonyal na sistema kabilang ang sapilitang paggawa, labis na buwis at mahigpit na pagpapasakop na nagpasiklab ng maagang pag-aalsa laban sa pamamahala ng mga Espanyol. Mga pangunahing aspekto ng pamumuno ng kolonyal ng Espanya sa Los Baños at mga nakapaligid na lugar, pagtatag ng The Spanish Spring on the numerous baths and Makiling na humahantong sa pangalang Los Baños, the Baths. Nagdulot ito ng pag-unlad ng lugar bilang isang therapeutic yet exclusive resort for Spanish elites, abuso of labor and taxes. Ang mga Pilipino ay sumailalim sa poloy serbisyo, forced labor, at kinakailangang magbigay ng mabigat na pagpupugay sa mga autoridad ng Espanya. Pagsusupil sa mga katutubong tradisyon. Ang kolonisasyon ay nagsasangkot ng mahigpit na pagpapatupad ng kulturang Espanyol na nagresulta sa pagsugpo sa lokal na tradisyon ng katutubong. Kaguluhan sa rehiyon na naayon sa napakaraming, ngunit madalas na hindi matagumpay, na mga pag-aalsa laban sa autoridad ng Espanya sa Luzon. Bagamat ang kagyat na lugar ng Los Baños ay lubos na pinahahalagahan para sa mga bukal na nagbibigay ng kalusugan, hindi ito nakaligtas sa malawakang pagsasamantala na naging katangian ng 300 taong kolonisasyon ng Espanya sa Pilipinas. Kasunod ng pananakop ng mga Espanyol noong huling bahagi ng ika-16 na siglo, ang Los Baños, orihinal na kilala bilang Mayondon at kalaunan ay Baños, ay binago mula sa isang lokal na pamayanan tungo sa isang makabuluhang kolonyal na lugar ng mga Espanyol, pangunahin ng hinimok ng pagkatuklas ng mga hot spring nito. Pagtatatag bilang isang healing resort at settlement discovery of thermal springs. Naniniwala ang mga Spanish friars sa mga therapeutic spring na natuklasan nila ang mga hot spring ng Makiling. Ari-arian, Foundation of Los Baños, ang bayan ay opisyal na itinatag ng mga misyonerong Fransiskano noong 1602. Pinangalanan itong Los Baños and the Baths
dahil sa mga thermal spring na ito na binuo para sa paggamit ng mga misyonero at mga opisyal ng Espanyol. Pagtatatag ng ospital. Ang mga Fransiskano ay nagtatag ng isang ospital noong 1602 upang gamutin ang mga may sakit. Ang bayan ay mabilis na naging sikat na resort sa kalusugan, sanitarium, para sa kolonyal na populasyon ng Kastila, kabilang ang mga matataas na opisyal at pari. Colonial administration and social change, religion and governance. Tulad ng ibang mga bayan sa Pilipinas, ang Los Baños ay inilagay sa ilalim ng relihiyoso at administratibong pangangasiwa ng Franciscan Order at ng Spanish Crown na pinagsama-sama ang populasyon nito sa isang resettlement, upang mapadali ang ekonomiya at kontrol ng bayan. Pagsuporta sa ospital at pagbisita sa mga elite, ito ay bahagi ng mas malaking lalawigan ng Laguna na itinatag bilang isang enkomienda pagkaloob ng lupa noong 1571. Mga pagpapahusay sa infrastruktura sa paglipas ng panahon, nakita sa lugar ang pagtatayo ng isang simbahan, isang kumbento, at mas magagandang mga kalsada na nag-uugnay dito sa Maynila. Mga pangunahing pag-unlad sa kasaysayan noong 1600s, ang bayan ay dahan-dahang lumago sa paligid ng simbahan at sentro ng ospital. Ley Zero ay higit na gumagana bilang isang sentro ng komersyal na lugar zero. Sa pagtatapos ng pamumuno ng mga Espanyol, ang bayan ay naging sentro ng lokal na atensyon na may pinabuting, ngunit katamtaman pa rin mga pasilidad para sa mga naliligo. Pagtatapos ng panahon ng Kastila, 1898, sa pagsiklab ng Rebolusyong Pilipino noong 1896, at ang kasunod na digmaang Espanyol-Amerikano noong 1898, bumagsak ang autoridad ng Espanya sa rehiyon, kabilang ang Los Baños, na humantong sa pananakop ng mga Amerikano. Binago ng pananakop ng Amerika sa Los Baños, humigit kumulang 1901-1946, ang bayan mula sa isang tahimik na resort ng hot spring sa panahon ng Espanyol, tungo sa isang sentro ng edukasyong pang-agrikultura at aktibidad ng militar. Ang panahon ay minarkahan ng pagtatatag ng mga pangunahing institusyon tulad ng Camp Eldridge at ang University of the Philippines College of Agriculture, UPCA, na sinundan ng isang dramatikong pagpapalaya noong World War II, Early American Period and Development, 1901-1941. Establishment of Camp Eldridge, 1903. Ang mga puwersang Amerikano ay nagtatag ng isang kampo ng militar sa mga barangay, Lalakay, at ang mga puwersang Amerikano ay nagtatag ng isang kampo ng militar sa mga barangay. At pag-unlad, lugar at pag-usbong ng turismo at infrastruktura. Ang presensya ng mga Amerikano ay nag-udyok sa paglago ng mga hotel, restaurant at dance hall, kabilang ang kilalang Macvian Hotel at planta ng soft drink ng isuan. Founding of UPCA, 1909. Noong Marso 6, 1909, itinatag ang University of the Philippines College of Agriculture na ang mga unang klase ay gaganapin sa mga kasalukuyang lugar sa Eldridge. Binuksan ang isang istasyon ng tren noong 1910 na nag-uugnay sa Los Baños sa linya ng Manila-Legazpi na higit na isinasama ito sa papaunlad na ekonomiya. Ikalawang digmaang pandaigdig at pananakop ng Hapon, 1942-1945. Pagkuha ng Hapon, sinakop ng mga Hapones ang Los Baños mula 1942 hanggang 1945 gamit ang internimentong kolehiyong sibil para sa lahat ng bilangguan. Humigit kumulang 2,100 dayuhan, karamihan ay mga Amerikano, ang nahold sa lumalalang kondisyon, nahaharap sa malnutrisyon at sakit. The Raid on Los Baños, February 23, 1945, The Rescue in E. A wide celebrated operation, U.S. Army 11th Airborne Division paratroopers, along with the local Filipino guerrillas camp, launched a interlocutor raids. 2,147 internees ang pinalaya na may kaunting kaswalti sa Allied. Aftermath. Ang mga Japanese reinforcements ay nawasak kalaunan ng malaking bahagi ng UPCA campus kung saan tanging ang Baker Hall ang nakaligtas sa agarang resulta. Ang pagpapalaya sa kampo ng internment ng Los Baños
noong Pebrero 23, 1945 ay isang masusing binalak, matagumpay na sorpresang pagsalakay na isinagawa ng Ika-11 Airborne Division ng US Army kasama ang mga gerilyang Pilipino. Sa likod ng mga linya ng kaaway, pinalaya ng pinagsanib na puwersa ang 2,147 Allied civilian at military prisoners, karamihan ay mga Amerikano, na hawak sa University of the Philippines College of Agriculture, nagresulta sa pagpapalaya ng 2,147 Allied civilian at military internees, karamihan ay mga Amerikano, na may kakaunting Allied casualties. Mga pangunahing salik para sa tagumpay intelligence and planning. Ang pagsalakay ay binalak gamit ang detalyadong katalinuhan na ibinigay ng mga gerilyang Pilipino at isang sibilyan na nakatakas mula sa kampo. Ang kampo ay matatagpuan sa Universidad ng Pilipinas College of Agriculture, Campus. Surprise Raid. Nagsimula ang pag-atake noong madaling araw ng Pebrero 23, 1945 na nahuli sa mga gwardya ng Hapon sa Gulat. Combined Forces. Ang operasyon ay nagsasangkot ng isang multi-pronged attack. Paratroopers, Kompanya B, 1st Battalion ng 511th Parachute Infantry. Ibinagsak ang kampo ng mga sundalo malapit sa Parachute Infantry. Ang A at C ng 11th Airborne ay dumaong sa pamamagitan ng 54 Tracked Landing Vehicles, LVTs, mula sa 672d Amphibian Tractor Battalion sa buong Laguna de Bay para ilikas ang mga bilanggo. Mga Pilipinong herilya, sinigurado ng mga lokal na gerilya ang perimeter, minarkahan ang mga drop zone at tumulong sa pag-neutralize ng mga bantay na attack. 188th Glider Infantry